mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Ines Paloma at nilalahad ko ang natunan para sa daily devotion na pinamagatang 7 Essentials Trinity. So, ngayong week po is panibagong series. Ang series po natin ngayon is Essentials of the Historic Faith. So, yung pinaka-importanteng doktrina patungkol sa Biblia. So, yung scripture po natin ngayon is Genesis chapter 1 verses 1 to 3. And sinasabi po dito na, in the beginning God breathed the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. And God said, let there be light, and there was light. So, yung katuruan po natin ngayon is the doctrine of the Trinity. Number 1 is, God is 3 person. So, sinasabi dito na yung ating Panginoon is may 3 persona. Ayun yung Father, Son, and Holy Spirit. Next is, each person is fully God. So, sinasabi dito na God the Father is God, Son is God, and lastly is the Spirit is God. So ayun po yung sinasabi dito na. And next is, there is only one God. Means, yung isang Diyos po is may 3 persona. At ito sinabi ko kanina sa una na God is 3 person. Pero yung Diyos natin hindi marami. Yung Diyos natin isa lang. Nag-iisa lang siya. So, at yung isang Diyos na yun yung ating Panginoong Jesucristo. There is only one God. So, bilang application, number 1 is salvation. Believe that you are saved by God's grace through faith in Christ Jesus, sealed and being sanctified by the Spirit. So, napakalaga daw po nung Trinity sa pang-araw-araw na buhay, no? Sinasabi dito na pagdating daw po ng salvation, we need to believe that we are saved, no? Through faith. And sinasabi dito na yung Diyos Ama, niligtas tayo mula sa ating mga kasalanan, kasamaan, kapahamakan. Pero sa pamamagitan sa kanyang pagmamalasakit, sa kanyang biyaya. Sa atin is ipinakita niya kay Jesus Christ. No? Naligtas tayo sa pamamagitan ng pangalan ni Jesucristo. Kaya ano ba? Believe that we are saved by God's grace. Kung iba sa atin is hindi pa nakakilala sa ating Panginoong Jesucristo, you need to put your faith in Christ Jesus, on Jesus Christ. No, kailangan mo munang manampalataya sa Panginoong Jesucristo, sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo na pagliligtas sa atin, no? Na pinatawad niya tayo, pinatawad niya lahat ng sanlibutan sa kasalanan na hindi niya naman ginawa, no? So, kung hindi pa po tayo nakakilala sa ating Panginoon, kailangan daw po natin ilagay yung put natin sa ating Panginoong Jesucristo, no? The moment na nananampalataya tayo kay Lord, is i-declare na tayo na kanyang anak, no? And ang role po ng Santong Espiritu sa atin is turuan tayo na mamuhay bilang anak ng Diyos. And sa pamagitan po ng Espiritu Santo is binabago niya tayo. Binabago niya yung buhay natin. Salvations, believe that we are saved by God's grace through faith in Christ Jesus, sealed and being sanctified by the Spirit. Next is prayer. Pray to the Father in Jesus' name through the leading of the Spirit. So prayer.
Normal lang, normal sa atin yung mag-pray. Morning, afternoon, gabi. Hindi lang tatlong no. Hindi bawat minuto na nagagawa natin na na-accomplish natin, no? With God, no? Through the Spirit, through the leading of the Spirit, no? So, pray to the Father in Jesus' name, through the leading of the Spirit. No, paglalapit ka sa Ama, lapit ka sa name ni Jesus Christ, diba? Lagi ang sinasabi in Jesus' name, no? Kasi papakinggan niya tayo, eh. Because Jesus said, come, you come to Him, no, in any other name. Pray to the Father in Jesus' name. Kaya kapag nagpe-pray tayo is led by the Spirit, no? So, napapasakop tayo sa Santong Espiritu. And madalas yung sarili natin selfish minsan. Kasi diba yung mga prayer natin minsan is para sa sarili lamang. So, napakalaga talaga ng panalangin. Kasi yung panalangin is kalooban ng Diyos yan, eh. And yung Santong Espiritu is nangungusap sa buhay natin. Yung sinasabi dito na pray to the Father in Jesus' name through the leading of the Spirit. So, lastly is worship. No? Glorify the Father by following Jesus by the enablement of the Spirit. So, pagdating sa pagsamba, glorify the Father, no? Pinupurihin natin yung gusto na ating Panginoon sa Kristo sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya, no? Gusto ng Diyos Ama na maging follower tayo ni Jesus. And sinusundan din po natin yung yapak ni Jesus Christ, no, ng ating Panginoon sa Kristo. So, gusto ni God na maging katulad niya rin tayo, na hindi lang pamahagi ng gospel, kundi pagpapatawad, no, sa iba nagkakasala. Kaya napakalaga ng Santong Espiritu, kasi yung Santong Espiritu ng Diyos ay nagpapalakas sa atin upang masunod yung kalooban ng ating Panginoon. And kaya mahalaga yung bawat decision natin ginagawa, no? Tayo ay papasakop sa Santong Espiritu. Ay pa yung sinasabi dito. So, yung natutunan ko dito is may tatong doctrine of Trinity. God is 3 persons. Each person is fully God, and there is only one God, no? So, panibagong series about essential of history, kumbaga kailangan, no? So, sana ma-apply natin yung mga teachings and applications sa ating buhay, and may share po rin natin sa iba, no? So, lagi tayong mag-pray, hindi lang tatlo part sa isang araw, kundi araw-araw, no? Araw-araw kapag nakagawa ka ng mabuti or what, no? So, thank you po sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.